Ipapakita ngayon ang panayam kung saan makikitang sinusubukang magpaliwanag ng diktador ng Cuba habang humihigpit ang pagkubkob sa kanyang rehimen. Sa gitna ng krisis, internasyonal na presyon at pagkapagod sa isla, lumalabas ito habang marami ang nakikita ang dalawang landas para sa diktador, kulungan o sementeryo. Ginoo Panggulo, salamat po sa inyong oras. Nagkita tayo dito sa Havana sa mahirap na panahon para sa inyong bansa. Bago natin talakayan ang sitwasyon sa Cuba, binanggit ni Donald Trump, Pangulo ng Estados Unidos, si Cuba sa kanyang naging pahayag kamakailan. Sabi niya, matapos ang maraming dekada, dumarating na ang ating pagkakataon. Tuloy-tuloy siyang nagsasalita tungkol sa pagsakop sa Cuba at pagbanta sa inyong pamahalaan. Gusto ko lang marinig ang reaksyon niyo sa pinakabagong pahayag niya. Naniniwala ako na tayong mga nasa posisyong pampulitika na kumakatawan sa ating mga tao at namumuno sa bansa. Sa mundong puno ng hamon at problema, dapat tayong magsulong ng magkaibigang ugnayan. Na tunay na magtitiyak ng kapayapaan at seguridad ng bawat isa sa ating mga bansa at bawat isa sa ating iba't ibang rehiyon. At gayon din sa mundo, upang makaiwas sa mga komprontasyon at digmaan na lumayo tayo sa mga tunggalian ng mga puwersa na palaging nililika ng multilateralismo. At bilang bahagi ng Kristyanismo at ng pagpili ng dialogo upang maresolba ang mga pagkakaibang bilateral, sana'y malutas natin ang mga problemang multilateral o ang mga pagkakaibang bilateral o ang mga problemang multilateral ng tuluyan. Ano mang iba rito ay sayang lang at hindi makakatulong sa mapayapang mundong gusto natin. Ang patuloy na mga banta, ang madalas na retorika tungkol sa agresyon laban sa aming bansa mula sa pamahalaan ng Estados Unidos ng Amerika. Ang halos araw-araw na mga pahayag na ginagawa bilang bahagi ng isang estratehiya ng politika ng tao at bilang bahagi ng isang psikolohikal na digmaan. At estratehiko rin na ang pangunahing layunin ay takutin ang ating bansa at guluhin ang ating lipunan. Pambabastos ito at paglapastangan sa dignidad ng ating mga tao, pati malinaw na paglabag sa internasyonal na batas. Ang Cuba ay isang ganap na soberanong bansa. Nakamit ng Cuba ang kalayaan matapos ang mahigit 100 taon ng pakikibaka laban sa kolonyalismong Espanyol at pagkatapos ay laban sa interbensyon at neo-colonial na kontrol ng Estados Unidos. Pinaninindigan namin ang isang adhikain at binubuo namin ang sarili naming modelo. Hindi namin ipipilit pero ganito namin nais paunlarin ang bansa. Tayo ay isang mapayapang bansa. Hindi tayo banta sa kahit sino. Nagpapakita tayo ng malawakang pakikiisa sa lahat ng mga sambayanan sa mundo. Dahil sa mahalagang dahilan na ito, ang Cuba ay hindi lang isang bansa. Mayroong alitan. Hindi tayo isang kolonya. Hindi natin isusuko ang ating soberanya o kalayaan. Ito ang mga prinsipyong dapat nating panatilihin at ipaglaban. Kaya matibay ang aming paniniwala na may kaunting pagmamalabis. Wala talagang moral o legal na autoridad ang sinumang pinuno ng Estados Unidos para magpatupad ng pulisya na layuning atakihin ang Cuba o sakupin ang Cuba. Naniniwala ka bang gagamit sila ng dahas at malapit na ang pag-atake? Oo. Haka-haka lang yon dahil may iba't ibang interes sa politika. Ang kasalukuyang administrasyon ni Zewar ay malalim ang ugnayan sa mafiyang Kubano na nakabase sa Miami at dahil dito umaapela sila sa kanilang base ng mga botante at malapit na ang eleksyon sa Zewar. Sinusubukan nilang maging mapagparaya para bigyan ng tugon ang mga hangarin at partikular na interes ng mga botanteng ito. Kaya meron kang mga interes na pampolitika, sa kabilang banda, sobrang retorika at maraming manipulasyon. At ang malinaw na malinaw para sa amin ay may tunay na banta. Hindi ko masasabi kung gagawin nila ito o hindi. May pangganib at isa itong asymmetrikong banta. Ang Estados Unidos ang gumaganap bilang agresor at pinapataas ng Estados Unidos ang kanilang tugon tungkol sa panganib at posibleng interbensyon.
At lahat ng ito ay naglalagay sa atin sa estado ng pagbabantay. Sa oras ng pag-atake, magkaisa at matatag na ipagtatanggol ng sambayan ng Kubano ang pambansang soberanya. Hindi namin ginusto ang armadong labanan, pero hindi rin kami natatakot dito. Lubos kaming handa at mapagmatsyag upang matyak na hindi kami mabibigla o matatalo ni numan. Pwede nating pag-usapan ang paghahanda mo ngayon. Pero napansin naming tumaas ang presensyang militar sa baybayin mo. Nang tinakot ni Donald Trump ang Venezuela at Iran, kumilos siya sa parehong pagkakataon. Alam ko na sinasabi mong kapag tinanong ko kung malapit na ang pag-atake, ito ay haka-haka lang. Pero nakita natin noon na kapag may sinabi siya, ginagawa niya ito. Sineseryoso mo bang sinasabi niyang kaya niyang sakupin ang Cuba? Beno nga, yan ang mga pahayag na sinabi niya at ganyan talaga siya magpakilala sa harap ng publiko. O ang ibig kong sabihin, ang Pangulo ng Estados Unidos. Kapag ang Pangulo ng Estados Unidos o ibang tagapagsalita ng gobyerno ay ganito ang posisyon, para sa amin, malinaw na nangangahulugan ito na may babala at may ganap kaming responsibilidad na maging lubos na handa upang maiwasan ang anumang sagupaan. Ang mahalaga dito ay kailangan nating iwasan ang sagupaan para sa kapakanan ng parehong mga mamamayan natin. Ako, sa tingin ko ang mga Amerikano na iginagalang natin at ang mga Cuban ay maaring magkaroon ng magandang ugnayan bilang mabubuting magkapitbahay dahil napakalapit natin sa isa't isa at maari tayong magbahaginan. Tulad ng napatunayan na noon mas maganda ang kalagayan ng ating ugnayan. Marami pa tayong pwedeng gawing proyekto at negosyo bukod sa sining, edukasyon, kultura at siyentipikong pananaliksik. Napakaraming larangan na maaari nating pagtulungan at harapin bilang mga mamamayan. Hindi namin gusto na ikinukumpara kami sa mga nangyari sa ibang lugar dahil para bang binabaliwala nito ang ating kasaysayan at hindi kinikilala ang lakas ng ating mga institusyon, ang pagkakaisa ng ating mga tao at ang damdamin ng paggalang sa ating soberanya at kasarinlan. Salamat! Paano mong nasabing naghahanda ka sa aspektong militar dahil sineseryoso mo ang banta? Paano kayo naghahanda? Sa palagay mo ba, kakayanin mong harapin ang sandatahang lakas ng Zewa na pinakamalakas na hukbo sa mundo? Itinuro sa amin ni Fidel na walang kaaway na hindi kayang talunin at may mga hukbong malakas pagdating sa teknolohiya. Maaring malakas ang ibang hukbo sa bilang, ngunit sa labanan, mahalaga rin ang paniniwala at desisyon ng mga tao. Bukod pa sa lahat ng sakripisyong handang gawin ng mga tao para sa patuloy na pagtatanggol ng kanilang soberanya at pambansang kalayaan. At nariyan din ang kasaysayan at tradisyon ng mga taong iyon. Mayroon tayong mahalagang bayani sa ating mga digmaan para sa kalayaan, si Major General Antonio Maceo, ang dakilang pinuno ng ating malayang hukbo at ng hukbong nagpalaya noong tayo ay isang kolonya pa ng Espanya. At sinabi niya ang mga sumusunod, ang sinumang sasakop sa Cuba ay alikabok ng lupa nitong nababad, sa dugo lang ang makukuha nila. Hindi lang ito basta isang slogan. Malalim itong paniniwala na niyakap ng milyong-milyong Kubano. Yan ba ang sinasabi mo kay Donald Trump? Yan ba ang mensahe mo para kay Donald Trump? Hindi talaga ako interesado magpadala ng mensahe sa presidente ng Estados Unidos. Nagpahayag lang ako ng saloobin. Tinutukoy ko lang ang ilang mga issue na pinag-uusapan natin na napapanahon at mga isyung nagdudulot ng malaking panganib sa ating bansa. Ginagawa ko ito para iparating sa kanya, humingi ng pahintulot at ipahayag ang aming opinyon at paninindigan tungkol sa mga isyung ito. Ipakita ang mga puntong ito sa publiko at mamamayan ng Estados Unidos. Na tulad ng nabanggit ko kanina, lubos naming iginagalang at hinahangaan at particular dahil kumbinsido rin kami na ang pinakamahalaga ay umiwas tayo sa alitan. Ngunit binabanggit ko na hindi lang ang lakas militar ang dapat isaalang-alang. Ang lakas militar sa labanan ng isang hukbo laban sa isa pa. Pero mahalaga rin ang desisyon at pagpili ng tao.
Sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, may mga imperyo na napakalakas, ngunit bumagsak din sa huli. Kahit na sinasabing mas malalakas pa sila. Dahil may ibang mga estratehikong hakbang ang kanilang mga kalaban. Binanggit ko ang klasikong halimbawa tulad ng mga paghatol sa kasaysayan ng Cuba, pero may mas bagong halimbawa rin. Mga unit na espesyal na puwersa ng hukbong Amerikano ang iligal na dinukot sa Pangulo ng Venezuela at ang kanyang asawa. At sa pilitan inalis sila mula sa teritoryo ng Venezuela para litisin sila, gamit ang dahilan na balak silang kasuhan ng kriminal sa Estados Unidos. Mayroong grupo ng mga mamamayang Kubano na nagtatrabaho sa personal na seguridad ni Pangulong Maduro sa Venezuela. Ang mga Kubanong ito, dahil sa kanilang matibay na paniniwala, ay matapang na lumaban sa pag-atake ng mga puwersang iyon. At sila ay mas kaunti at malinaw na dehado sa teknolohiya. At nabigla rin sila sa hindi inaasahang pag-atake. Ang operasyong militar na dapat tumagal lang ng ilang minuto para pumasok at ilabas ang presidente ay tumagal pa. 40 lang minuto at 32 Kubano ang namatay sa bayaning aksyon na iyon. Ang 32 Kubanong iyon ay maaring maging milyon-milyon sa Cuba. Ano ang ibig sabihin ng milyon-milyong Cubanong ipinagtatanggol ang kanilang kalayaan at soberanya kahit pakaharap ang pinakamakapangyarihang hukbo sa mundo? Kung titingnan sa ibang anggulo, handa kaming ipagtanggol ang sarili, pero mas mabuti kung hindi na umabot sa ganong punto. Ang pakikipagsapalaran ito ay magreresulta sa pagkasawi ng buhay ng mga Amerikano at Kubano. Kakabigay mo lang ng halimbawa ng nangyari sa Venezuela. At nakita at nasubaybayan ng mundo kung paano inaresto ng mga militar ng Iswamis Juan si Nicolas Maduro. Dinala siya at ngayon ay nakakulong sa Estados Unidos. Pero hindi ka ba nababahala na kahit na ang operasyong ito, isang operasyon na sinabi mong dapat tumagal lang ng ilang minuto, ay umabot ng 46 na minuto? Hindi ka ba natatakot na baka mangyari rin ito sa'yo? Kinasuhan nila si Raul Castro. Hindi ka ba natatakot na baka ikaw na ang sunod nilang puntirya? Sinasabi nila na gusto nilang hulihin si Raul Castro. Madalas na akong matanong nito at ang sagot ay depende sa pananaw mo sa mga hamon at komplikasyon ng buhay. Kapag tinanggap mo ang responsibilidad sa isang proseso tulad ng revolusyon ng Cuba, ipinangganak ako noong mga unang taon ng revolusyon kung saan dito ko natutunan ang maraming pagpapahalaga at paniniwala. At ako, tulad ng milyon-milyong iba pang mga Cuban, ay handang ialay ang aming buhay para sa revolusyon. At handa kaming lumaban hanggang sa huling patak ng dugo. Sa pangunahing layunin na ipagtanggol ang aming mga karapatan, ang aming kalayaan, ang aming soberanya, at lahat ng aming mga makasaysayang tagumpay. Kung ganito katatag ang paninindigan mo sa Cuba, hindi ka nababahala o natatakot. May malaking responsibilidad kang iwasan ang ganitong kritikal na sitwasyon, lalo na sa ating posisyon sa pamumuno ng bansa. Pero ang pag-aalala at takot ay wala dahil tinanggap na natin ang ganitong paninindigan batay sa ating mga paniniwala sa harap ng ganitong sitwasyon. Umaasa kang babangon ng mga Kubano at ipagtatanggol ang kanilang bansa sakaling magkaroon ng agresyon mula sa Estados Unidos. Ang presidente ng Ceres ay umasa na kung ang kanyang gobyerno, ang kanyang rehimen ay bumagsak, ang mga Cuban ay babangon at kukunin ang kontrol ng bansa. Sa palagay mo, paano ito matatapos? Naniniwala ako na kung gusto nating mag-usap at makipagdialogo para makahanap ng solusyon na akma sa ating posibilidad at bilateral na pagkakaiba, dapat nating gawin iyon. Bakit ba palagi nating kailangang banggitin ang mga ganitong partikular na sitwasyon? Mahalagang ilagay ang lahat ng komplikado at sensitibong sitwasyon direkta sa krus na iyon. Na parabang ang gobyerno ng Estados Unidos ng Amerika ay talagang gagawin yon. Kung ang gobyerno ng Estados Unidos ay totoong umatake, ano ang balak ninyong gawin agad at epektibo bilang tugon?
Mas magkakaroon ito ng mas malaking kabuluhan kung susuriin natin ang mga magiging epekto ng mga aksyong ito sa lipunan at sa hinaharap ng ugnayang diplomatiko sa pagitan ng mga bansang kasangkot sa buong prosesong ito ng internasyonal na relasyon. Upang maipahayag natin ito sa isang napakasimple at diretsong paraan. At ang paraan para magawa natin ito ay ang alisin ang problema. Babawasan ko ang problema sa pinakasimpleng anyo nito. Gusto ko lang itanong ang sumusunod. Ano ang mga dahilan at motibo ng pamahalaan ng Estados Unidos para isiping atakihin ang isla ng Cuba? O kaya naman ay magkaroon ng intensyon na kontrolin ang Cuba? Batay sa anong mga karapatan? Anong dahilan? Ano ang mga legal na basihan para gawin yon? Ano ang mga makataong dahilan para gawin yon? Bakit kailangan itong maging obsesyon ng gobyerno ni Zezewa? Bakit hindi na lang tanungin kung bakit hindi tayo pwedeng maging mabuting magkapitbahay? Bakit hindi nila kayang kilalanin na may mga pagkakaiba tayo sa politika at ideolohiya gaya ng pagkakaiba nila sa ibang mga bansa sa buong mundo? At subukang bumuo ng isang sibilisadong relasyon na magpapaintulot sa atin sa kabila ng ating mga pagkakaiba na talakayin ang ibang mga larangan na maaari nating pagtulungan. Dapat tayong aktibong makipagtulungan at lumika ng espasyo para matiyak ang pambansang seguridad. Kapwa ang Estados Unidos at Cuba ay kailangang magtulungan upang mapanatili at mapalakas ang seguridad sa buong reyon. Bukod dito, magtatag tayo ng tiwala para makabuo ng dialogo na iiwas tayo sa komprontasyon para sa mamamayan ng Cuba at Estados Unidos isang masayang kuponan. Hindi natin sinasabi kung paano maghaharap, ano ang hahanapin, paano atake o magtatanggol. Ang dapat nating lahat na pagtuunan ay kung paano natin mareresolba ang ating mga pagkakaiba at kung paano tayo lilikan ng puwang ng pag-unawa sa pagitan natin. Ngayon, may presidente ng Estados Unidos na nagsabing sa loob ng 50 o 60 taon, Sa mga nakaraang taon, ang ibang mga presidente ng Estados Unidos ay nakaranas din ng mga katulad na sitwasyon. Sinubukan niyang kumilos tungkol sa Cuba at ngayon siya na ang haharap. Kaya tinatanong ko kung gaano kaseryoso ang panahong ito para sa iyo at sa iyong bansa. Sinabi ni Marco Rubio, ang kalihim ng Estado. Gusto naming maresolba ito sa diplomasya, pero ang kausap namin ay ang gobyerno ninyo na hindi naniniwala na posible ito. Si Rubio, na kinakausap ang inyong gobyerno, ay naniniwalang pwede nating pag-usapan kung anong kasunduan ang nais ninyong ilagay sa mesa kung gusto ninyong makipagkasundo sa mga Amerikano. Para hindi ka mapunta sa sitwasyon na pakiramdam mo ay nanganganib ka at parang nakikitungo ka sa isang uri ng alitan. Pero nagpadala rin ang presidente ng Estados Unidos ng CIA pinuno sa inyong bansa. Ano ang mensahe na dala niya? Dahil sinasabi niyang banta ang Cuba sa pambansang seguridad. naniniwala akong maraming kasinungalingan ang sinasabi ng kasalukuyang kinatawan ng gobyerno ng Estados Unidos. Mga lantad na kasinungalingan ito. Matindi at tuloy-tuloy nilang minanipula ang opinyon ng pandaigdigang publiko. Una, mahalagang sandali ng paglala ng blokeyo hanggang sa sugdulang presyon na nararanasan natin ngayon. Isinasalang-alang ang malalaking problemang dulot nito sa araw-araw ng mga nagdurusang Cuban. Ito ay tungkol sa kautusang ehekutibo noong Enero 20 kung saan ipinag-utos ang ganap na pagharang sa supply ng panggatong laban sa bansa. At sa katunayan ay hinahatulan tayong mabuhay ng walang enerhiya. Ito ay krimen. Ito ay genosidyo. Ginamit nilang opisyal na dahilan ang konsiderasyon para aprubahan ang executive order na ito. Mismong presidente ng Estados Unidos ang nagdeklara nito. Ang Cuba ay tinuturing na kakaiba at pambihirang banta sa pambansang seguridad ng Estados Unidos. At kahit hindi ito ang iyong papel dahil ikaw ay isang tagapanayam, naniniwala ka ba talaga na ang islang ito ay maaaring magdulot ng banta sa seguridad ng Estados Unidos? Bukod dito, ito ay isang pambihirang banta sa seguridad ng Estados Unidos, isang kasinungalingan at kabulaanan. Mga Amerikano, ang sinasabi ng mga Amerikano ay pinayagan ninyong mantayo ng mga base ng pagmamanaman ng China at Rusya na nakita nila ito sa pamamagitan ng mga larawan mula sa satellite na ang isla. Hindi ba ito totoo? Kaya nga sinasabi ko sa iyo, gawa-gawa lang ang mga kwentong yan na puno ng manipulasyon at kasinungalingan. Kaya ba nilang ipakita kung nasaan ang mga base na yon? At ang tanong,
Walang base ng China sa Cuba. Ilang beses na naming sinabi ito. Sinabi na namin yan. Kadalasan, ang malalaking media at mga social media algorithm ay sumusunod sa interes ng Amerikanong publiko. Tingnan ninyo ang mga larawang ito. Kaya silang humuhubog ng mga naratibo at pananaw sa mundo. Talagang mahirap para sa mga boses mula sa Global South. At ang mga tinig mula sa mga umuunlad na bansa at lalo na ang tinig ng maliliit na bansa tulad ng Cuba ay kailangang marinig at isaalang-alang. Pero ang sinasabi ko, balikan natin ang ating kasaysayan. Kailan eksakto nagsagawa ang Cuba ng anumang agresibo o mapanlabang hakbang laban sa Estados Unidos sa kasaysayan natin? Ang tunay na likas ng mga Kubano ay pagkakaibigan at lubos na kooperasyon. Hindi kami problema at ayaw naming atakihin ang Estados Unidos. Nais naming mamuhay ng mapayapa. Marami pa kaming kailangan gawin para sa pag-unlad ng aming bansa at upang makamit ang kasaganaan na nararapat sa sambayan ng Kubano dahil sa kanilang kabayanihan. Ano ba ang naging kasalanan ng Cuba? Sinubukan naming itayo ang sosyalismo. 90 milya lang mula Estados Unidos dahil yon ang desisyon at pinili ng karamihan sa amin. Hindi namin sinasabi na baguhin nila ang kanilang sistemang pampulitika, lalo na't atakihin ang Estados Unidos para pilitin silang magbago. Kaya tinanong mo ako tungkol sa usapan. Naniniwala akong posible ang pag-uusap, pero mahirap. Bakit may mga posibilidad? Sa totoo lang, ang Cuba ay palaging pabor dito. Mula pa noong tagumpay ng revolusyon na pinamunuan ng Komandante en Jefe Fidel Castro, at pati na rin sa pagpapatuloy ng General ng Hukbo, Raul Castro. At ito rin ang matibay na posisyon ng mga mas batang henerasyon na ngayon ay namumuno na sa mga pangunahing gawain ng ating revolusyon. Mayroon kaming layunin na magtatag ng dialogo at makipag-ugnayan sa Estados Unidos upang malutas namin ang aming mga bilateral na issue sa pamamagitan ng pag-uusap. Magganap ng iba pang larangan ng kooperasyon para mantayo ng tiwala at iwasan ang komprontasyon, ngunit walang paunang kondisyon. Dapat ito nakabatay sa paggalang sa aming soberanya at sistemang pampulitika. Dapat itong maging dialogo sa mga kontekstong angkop ang prinsipyo ng katumbasan at iginagalang ang karapatan sa internasyonalidad. Matibay naming pinaninindigan ang posisyong ito at ilang beses na naming inulit sa Estados Unidos. Naipahayag na namin sa publiko ang posisyong ito. Bakit kaya? Bakit ito ang hirap-hirap? Sa kasaysayan ng Cuba at Estados Unidos, hindi ko na ikukwento ang lahat. Sa kasaysayan ng Cuba at Estados Unidos, laging may agresibong posisyon mula sa Estados Unidos laban sa maliit na isla ng Cuba na palaging inaatake. Sa kabilang banda, ang mga pagtatangka at posibilidad ng pag-uusap ay magkaiba. Hindi lang ito nangyayari ngayon. Sa iba't ibang administrasyon noon, sinubukan din nilang manlinlang o magbukas ng mga linya ng dialogo. Epektibong naitatag ang mga ito. Pero kapag itinagda natin ang posibilidad ng pag-uusap sa kasamaang palad, hindi tayo nakasulong na makabuluhan. Dahil palaging mayroong malalim na ultrakonserbatibong pag-iisip sa ilang sektor ng Estados Unidos at sila ang nauwi sa pagsabotahe ng mga pagtatangkang ito ng pag-uusap at ng mga mahahalagang pag-uusap na ito. Bukod dito, nung nagkausap tayo ng tapat, nakamit natin ang ilang tagumpay. Masasabi kong responsabale na tinupad at pinanatili ng Cuba ang lahat ng kanilang kasunduan. Hindi talaga tinupad ng Estados Unidos ang bahagi nila sa kasunduan. Isa pang elemento na nagpapahirap sa dialogo at mga negosasyong ito na makamit ang mga resulta na kapaki-pakinabang para sa parehong bansa ay direktang may kaugnayan sa kasalukuyang posisyon ng administrasyon ng Estados Unidos. Mayroong kawalan ng tiwala sa pagsasabing may dialogo at may kawalan ng tiwala ang populasyon ng Cuba kung paano uusad ang dialogong ito dahil di umano ay may panig na sinabi niyan ang parehong panig, kapwa ang pamahalaan ng Venezuela at ang pamahalaan ng Amerika ay nauwi sa panlilinlang sa isa't isa sa kanilang dialogo. Sa gitna ng lahat, nagkaroon ng biglaan at marahas na pag-atake at pinaslang ang presidente. Ayon sa kanila, may prosesong diplomatiko sa pagitan ng Israel at Iran sa gitna ng tensyon. Sa kalagitnaan ng dialogo, inatake ng Estados Unidos ang Islamikong Republika ng Iran. Kaya ang mga tao
May pagdududa sila sa pagtatangka nating isulong ang dialogong ito. Madalas sinasabi ng Estados Unidos, mga opisyal at departamento ng Estado na failed state ang Cuba. Na wala kaming kakayahan, hindi tumatanggap ng makataong tulong at may mga base militar ng China at Rusya sa Cuba, kaya raw kami ay pambihirang banta sa Estados Unidos at pambansang seguridad. Lagi nilang ginagamit ang digmaan, komprontasyon, retorika ng digmaan at mga banta laban sa Cuba. Kaya, napakahirap sa ganitong sitwasyon na gawin ito dahil para makamit ang dialogo na yon na siyang inaasahan natin, kailangang mayroong kagustuhan mula sa magkabilang panig na maghanap ng pagkakasunduan upang tayo ay makausad. Isa sa mga bagay na sinasabi ng mga Amerikano ay gusto talaga nila na magbago ang inyong sistema, magbukas, ayon kay Steve. Salamat po, Ginoong Presidente. Sa Havana kamakailan, nakita ko ang epekto ng blockade sa inyong bansa, lalo na ang kakulangan ng fuel. Ang mga ospital ay nahihirapan. Nakita namin ang mga tambak ng basura sa buong lungsod. Napakahirap makita kung gaano kalaki ang pagdurusa ng mga tao rito at naging matindi ito. Naiintindihan ko na sasabihin ninyo ang karamihan nito ay dahil sa blokeyo. Pero ang mga taong nakausap ko ay nagsasabi rin na hindi lang ito kasalanan ng Washington. Kasalanan mo rin ito. Anong pananagutan ng inaako mo sa paghihirap ng iyong mga tao? Palagi naming tinatanggap ang aming mga pagkakamali at pagkukulang. Palagyan at maigpit ang revolusyon sa pagkritika sa sarili. At bilang bahagi ng kritikang ito na ibinabahagi sa mga tao, nalalampasan namin ang mga problema. Ang nangyayari ay dumadaan tayo sa isang napakapambihirang sitwasyon. 60 taon na tayong nasa blokyo, ang pinakamahaba sa kasaysayan ng tao. At hindi ito ordinaryong blokeyo. Isa itong blokeyong pang-ekonomiya, pang-pinansyal, pang-kalakalan, at sa kasalukuyan, pati na rin sa enerhiya. At ang blokeyong ito ay hindi ipinapataw ng basta-bastang bansa. Ito ay pinapataw ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ang bansa na may kontrol sa paggamit ng matatag na salapi at pandaigdigang pananalapi. Paano ang interes at enerhiya sa mundo kung ganoon? Ang pinakamasama sa blokeyong ito ay ang matagal at nakakapagod na panahong lumipas. Ito ang pinakamalaking kasalanan laban sa Cuba at sa mamamayan ng Cuba na nagtiis ng mga pagsubok sa loob ng mga dekada. At ngayon, sa kasamaang palad, nararamdaman at tinitiis din natin ito dito sa Argentina. Malaking blockade at buong mundo laban dito. Isang estratehikong kwento ito ng gobyerno ng Estados Unidos para ilihim ang tunay na may kasalanan sa sitwasyon ng Cuba ngayon. Iyon ang ekonomikong at komersyal na blockade, di ba? Tapos ibinunto ng sisi sa gobyerno ng Cuba. Ang Cuba ay tiyak na hindi isang nabigong estado. Ang Cuba ay hindi isang nabigong estado. Ang tunay na nabigo ay ang mismong mga mamamayang Cuban. Hindi lang ito dahil sa blockade. Ipinaliwanag ni M, tinatanggap namin ang responsibilidad para sa kung anong meron kami, sa mga bagay na kailangan naming paghusayin, na kailangan naming pagbutihin, sa mga bagay na hindi namin naabot, at sa mga bagay na kinailangan naming ipagpaliban dahil sa blockade. Pero kahit nagawa namin ang lahat ng perpekto, ang bansa ay mararanasan pa rin ang sitwasyong nararanasan nito dahil ang pangunahing dahilan nito ay ang blockade. At hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Ang katotohanan na mayroon tayong 20 oras o higit pa ng pagkawala ng kuryente ay hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan ng ating pambansang power grid. Kaya ng ating mga inhinyero, internasyonal na estrateya, pro-distrito, at mga taga-ayos na gawin ito para maintindihan mo ako. Ang planta ng kuryente at ang matagal nilang team ay gumagamit ng lokal na mabigat na langis dahil sa kanilang husay at kakayahang tugunan ang pangangailangan. Wala nang kakayahan ng mga planta na may paayos o sumailalim sa normal na maintenance. Pinananatili nila ang cycle ng pahinga habang patuloy na dumadami ang bara hanggang mapuno ng putik ang mga bahagi. Dahil sa paggawa ng pera, hayaan mo akong tapusin ang ideyang ito. Ang pagharang na ito ang pumipigil sa direktang pagpapadala ng malaking pera sa Cuba at nakakahadlang din sa Cuba na makakuha ng kredito o bahagi mula sa Unyon. Estadistika na dumarating sa isla o ng mga pinagkukunan ng gasolina na dumarating sa Cuba. Sa huli, anong bansa ang kayang gumana ng walang gasolina? Anong nangyayari sa Estados Unidos? Kahit may reserba ng langis ang Estados Unidos, hindi pa rin nila mapapanatili ang konsumo kung walang akses sa gasolina. Sinakop nila ang ibang bansa para makuha ang kanilang gasolina at langis. At sa Cuba, ibang sitwasyon. Hindi nila kami pinapayagang makakuha ng gasolina. Tulad ng wala sa ibang mga bansang palpap,
At sa gitna ng ganitong sitwasyon, nalampasan ng bansang ito ang COVID gamit ang mga bakunang gawa ng Cuba na nakabatay sa sintipikong pag-unlad ng Cuba. Walang bansang palpak na katulad ng meron tayo sa Cuba. Walang bansang palpak na katulad ng meron tayo sa Cuba. Mas magaganda ang mga sukatan natin sa paglaban sa pandemya ng COVID-19 kaysa sa Estados Unidos. Potensyal sa agam na posible dahil sa universal na sistema ng kalusugan at edukasyon ng ating sistema kahit may mga limitasyon. Bukod pa sa kultura at esports bilang mga karapatan ng ating mga tao, at ginagawa natin ito ng libre at pinapayagan natin. At ang mga doktor na Cubano ay kilala sa buong mundo. Ang mga doktor na Cubano ay kilala at iginagalang sa buong mundo. Walang duda tungkol dyan, pero kayo ay nakikipagkalakalan sa mga Tsino. Kayo ay nakikipagkalakalan sa ilang mga bansang Europeo. Bakit hindi kayo gumawa ng isang hakbang pa at tanggapin ang modelo ng China o ng Vietnam kung saan binuksan nila ang kanilang mga merkado at tinanggap na ang mahigpit na sistemang komunista ay hindi gumana? Kaya namin gawin ang lahat ng ito, pero ang pangunahing may sala sa mga problema natin na yon ay ang Estados Unidos, halimbawa. May higit 67,000 bagong silang sa Cuba na kailangan ng espesyal na gamot at sila ay nahaharap sa kakulangan pagdating sa mga gamot at medisina na kailangan para mapanatiling buhay sila. At hindi kayang ibigay ng Cuba ang ganitong medikal na pangangalaga. Limitado kami dahil sa sistemang Cubano o sa gobyernong Cubano o dahil sa blockade. Noong ilang taon na ang nakalipas, 4 sa bawat 1,000 sanggol na naipapanganak ng buhay ang antas ng pagkamatay ng sanggol. Ngayon, 10.2 na ito. Kailangan bang mangyari ito? Ito ay may kaugnayan sa paglala ng blockade. Meron tayo. Ngayon, humigit kumulang 34,000 na mga ina at buntis ang nasa sitwasyon ng kahinaan at panganib at nangangailangan ng espesyal na pag-aalaga na hindi namin lubos na maibigay dahil sa epekto ng blockade. Bukod pa rito, mayroon tayong mahigit 1,000 pasyente na may kanser sa kasalukuyan. Kasama rito ang 12,000 na bata na nangangailangan ng gamutan laban sa kanser, 16,000 na pasyente na nangangailangan ng radiotherapy, at isa pang 16,000 na tao na umaasa sa dialysis. Sa kasamaang palad, sa ngayon ay wala tayong sapat na mga mapagkukunan. Direktang resulta ito ng epekto ng blockade. Pinag-uusapan nila ang Sina at Vietnam. Sinusuri namin ang kanilang mga karanasan at patuloy ang aming theoretical na palitan sa kanila. Hindi sila tulad ng Cuba na 60 taon ang blockade, mas maikli ang sa kanila at pagkatapos nito, binigyan sila ng katayuang most favored nation ng Estados Unidos. Hindi ganito ang naging posisyon ng Estados Unidos sa Cuba. Inusig kami at, bilang bahagi ng panggigipit ng Estados Unidos, nalampasan namin ang blockade at naniniwala kong nabigo ang pulisya ng Estados Unidos. Gamit ang pulisyang ito ng matinding presyon na kinilala mismo ng presidente at sila na rin ang nagkumpirma na gumamit sila ng matinding presyon. Kaya, kinakailangan ito. Wala na silang magagawa laban sa amin maliban sa tuluyan kaming lipulin. Kaya, tunay silang nabigo dahil hindi nila kami nadurog. At kami ay bahagi ng aming bayan at sinusubukan naming buuin ang lahat kasama ang pakikilahok ng mga tao at kinikilala naming nagkamali rin kami. Halimbawa, naghihintay kami ng mas tamang panahon para ipatupad ang ilang mga hakbang na maaaring magpabuti sa ekonomiya. Naghihintay kami at nakita ko ang 200 reforma. Pero kahit ganon, kahit na ipatupad ang mga hakbang na ito, magiging mahirap pa rin itong isakatuparan. Dahil sa blockade, dahil wala nang magiging available na fuel. Dahil ipinatutupad natin ang mga hakbang na ito, limitado ang mga ito habang may blockade. Kung ganon tayo kahina, bakit pa ipinatupad? Hindi nila inaalis ang blockade. Subukan ninyong alisin ito at tingnan natin ang mangyayari. Kung ganoon kami kahina, kainkompetente at di kayang paunlarin ng bansa, huwag na lang ninyo kaming i-blockade. Bakit mo ako binablockade? Hayaan mo akong tumanggap ng kritisismo sa sarili kong paraan at tingnan natin kung magtatagumpay ako o susundin ko ang sarili kong landas. Sigurado akong magtatagumpay kami kahit may ganitong blockade. Sige. Ginoong Presidente, ang kritisismo ay sentralisado ang ekonomiya ng Cuba, lubang hindi produktibo at napakalaki ng pampublikong sektor nito.
Hindi ninyo pinayagan na umunlad ang pribadong sektor o kahit na magkaroon ng pribadong sektor. Maliban na lang ngayon na may kaunting pagbubukas, malakas ang pagdepende sa pag-aangkat ng langis at syempre, ang industriya ng turismo na inaasahan ninyo ay nawasak. Kaya, sa isang banda, ito ay dahil sa sistemang pinili ninyo sa loob ng mga dekada bago pa ang huling pagharang noong Enero. Tingin mo ba sistema ang may sala sa lahat ng ito? Ipapaliwanag ko mula sa aking pananaw na hindi ako sang-ayon sa posisyong yan dahil maraming kasinungaling ang sinasabi at hindi pinapansin ang totoong kalagayan ng bansa. Kailan? Sa nakalipas na dekada, sunod-sunod na ipinakilala ng bansa ang mga pagbabago sa kanilang panlipunan at pang-ekonomiyang modelo. Halimbawa, mahigit 80% ng mga lupa sa Cuba ay pagmamayari ng mga pribadong individual sa ekonomiya. Kahit ganoon, hindi pa rin sapat ang pag-unlad na agrikultura at wala pa tayong ganap na napapanatiling agrikultura at soberanya sa pagkain. Dahil ito sa direktang epekto ng blockade sa agrikultura natin. Sa kasalukuyan, mahigit 80% ng produksyon sa agrikultura ay isinasagawa ng mga hindi estadong aktor. Hindi ba hawak ng kalihim ng estado ang bilang na yan? O hindi ba yang alam ng Pangulo? Talakayin natin ang turismo. Dati, 4 na milyong turista ang tinatanggap natin kada taon at pangunahing industriya ang turismo sa bansa. Noong may ganitong kita, kaya nating mapanatili ang tamang pagmamantini ng mga planta ng kuryente. Noon, hindi tayo nakakaranas ng brownout at matatag ang palitan ng pera. Mayroon tayong tuloy-tuloy na supply ng pagkain para sa ating mga mamamayan at regular na supply ng mga hilaw na materyales para sa ating produksyon at nakakaya pa natin mag-export ng ilan. Noong unang termino ni Pangulong Trump, nagpatupad siya ng 247 na hakbang pinatindi ang blockade at isinama tayo sa listahan ng mga bansang umano'y sumusuporta sa terorismo. Dahil dito, naputol ang lahat ng uri ng suporta. At gamit ang Titulo 10 o mas tama, ang Titulo 3 ng batas na Helms-Burton, pinatigil nila ang pagdating ng mga turistang Amerikano. Hindi kayo pwedeng pumunta sa Cuba bilang turista. Bukod pa rito, mayroon silang ESTA sa Europa na siyang sistema na nagpapahintulot sa mga mamamayan Europeo na makapunta sa Estados Unidos. Gamit ang napakasimpleng mga proseso ng visa at pagkatapos ay ang Estados Unidos, sinabi ng gobyerno na kung may pupunta sa Cuba bilang turista, magiging hindi kwalipikado para sa ESTA na tourist visa ng Estados Unidos. At dahil dito, naputol ang daloy ng mga turista mula Europa papuntang Cuba. Nang ipinatupad nila ang patakaran sa enerhiya at executive order, tumigil ang mga airline na magdala ng mga turista dito dahil wala ng gasolina dito. Ang problema ay nasa sektor ng ekonomiya ng Cuba na dating tumatanggap ng 4 na milyong turista bawat taon. Magaganda ang mga hotel doon at napakagandang destinasyon ito para sa mga turista. Gusto kong ipakilala sa iyo ang sinabi ni Zinay Inebo at ng kalihim ng Estado na si Marco Rubio. Inakusahan niya ang GAESA, aparatong pangseguridad na kaugnay ng iyong pamahalaan, ng korupsyon at maling pamamahala. May mga pagtatansya na nagsasabing nasa pagitan ng 40 at 70% ng buong ekonomiya ng bansa ay nasa ilalim ng kontrol ng aparatong ito. At ito ay pinakikinabangan ng mga elite at hindi ng karaniwang mamamayang Cuban. Kaya tayo nakakakita ng mga brownout, kaya tayo nakakakita ng kakulangan, kaya tayo nakakakita ng gutom. Aminado ka ba na may korupsyon at maling pamamahala na naging dahilan nito? Wala siyang kaalaman tungkol sa mga kalagayan kung paano nabuo ang GESA o kung paano nakaayos ang komunidad ng mga negosyante sa Cuba. Itinatag ang GAESA noong unang bahagi ng espesyal na panahon sa gitna ng mahihirap na sandali na may hahambing sa kasalukuyan. Naglaho ang blokeng sosyalista at nawala ang pinakamahahalagang kaalyado natin. Nawala sa Cuba ang mahigit 75% ng lahat ng mahahalagang merkado nito para sa internasyonal na kalakalan. At nawala sa atin ang humigit kumulang 13 milyong tonelada ng langis na dati nating natatanggap ng regular bilang kapalit ng ating pag-export ng ibang produkto sa blokeng sosyalista, lalo na ang asukal. Kaya napakahirap at puno ng hamon ang mga kalagayang yon. Noong panahong yon, binuo ng revolusyonaryong sandatahang lakas ng Cuba ang isang modelo ng negosyo para hindi maging pasanin sa ekonomiya ng bansa. At bumuo sila ng iba't ibang industriya. Hindi sila kabilang sa GAESA. Nagtayo sila ng mga kumpanyang konstruksyon, industrial at sentrong siyentipiko.
Binuri nila ang konglomeradong GAESA na mahalaga sa estratehikong pamumuhunan sa sektor ng turismo. Sa pagunlad ng sistemang pangnegosyong ito, natiyak na hindi lamang ito ang umiiral sa bansa, nagawa ng sandatahang lakas na matiyak ang kanilang ganap na pinansyal na kasarinlan at hindi na umasa pa sa pambansang ekonomiya. Sa ganitong paraan, magagamit ang yaman ng ekonomiya para matugunan ang pangunahing pangangailangan ng sibilyang populasyon. At sila rin ay aktibong nakibahagi. At patuloy pa rin silang nagbibigay ng bahagi ng kanilang mga produkto para sa pambansang ekonomiya at sa kapakanan ng mamamayan. Bukod pa sa pagtustos ng lahat ng pangangailangan ng sandataang lakas, bukod pa rito, ang karamihan sa mga kinulektang kita ay inilalagay sa kaba ng Estado at ginagamit ng gobyerno para punduhan at paunlarin ang iba't ibang mahalagang proyekto. Nang ipinatupad ang mahigit 240 na hakbang na yon at itinalaga tayo bilang isang bansa na di umano'y sumusuporta sa terorismo. At pagkatapos ay dumating ang COVID at kinailangan nating harapin ito, nagsimula tayong makaranas ng kakulangan sa mga gamot, hard currency, bumagsak ang turismo dahil sa patakaran ng blockade, nahirapan tayo sa transportasyon at mga gamot. Ginamit namin ang mga pundong ito para makaraos kami sa mga taon na yon at sa pamamagitan ng mga pundong ito, nakabili kami ng mga gamot at mga hilaw na materyales para makagawa ang aming industriya ng parmasyutika ng mga gamot. Pambili namin ng pagkain ng mga pondong ito. Tiyakin ang pamamahagi ng batayang pakete ng pagkain sa subsidized na presyo para sa lahat ng mamamayan ng bansa. Malaki rin ang ambag nila sa transisyon ng enerhiya ng bansa at ginamit ang pondo sa produksyon ng pagkain para sa mamamayan. Una sa lahat, may ganap na kakulangan ng kaalaman tungkol sa kung paano na itatag ang sistemang pangnegosyong ito at ang mahalagang ambag na ibinigay nila sa ekonomiya ng Cuba. At hindi lang sila ang kalahok sa ekonomiya ng Cuba. Sa kasalukuyan sa ekonomiya ng Cuba, mayroong sistemang pangnegosyo ng Estado, ang GAESA, at may makabuluhang galaw ng mga pribadong negosyante. Sa ngayon, may higit 16,000 kalahok sa pribadong sektor sa Cuba. At may napakaraming bilang ng mga negosyanteng nagsasarili. Sila ba ay sumusuporta sa populasyon na yon? Hindi ito nababanggit. Pinapalampas ba nila? Hindi man lang nila pinag-uusapan ito. Hindi nila tinatalakay sa ekonomiya ng Cuba ang relasyon ng Estado at pribadong sektor. Sa Cuba, ang antas ng korupsyon. Pero sinusuportahan ba nila ang ekonomiya ng Cuba ngayon? Nakakausap ko ang mga tao na nagsasabing ang buwan ng sahod nila ay parang $14 o $20 lang kada buwan. Alam mo, kapag tinatalakay ang ekonomiya ng Cuba, bumabagsak ito. Dahil sa paghihigpit ng blockade, natigil ang bahagi ng ekonomiya. Mas natigil ang ekonomiya ang pinapatakbo ng Estado kaysa pribadong sektor. Dahil kahit na ang pribadong sektor ay nakararanas ng epekto at pinsala ng blockade, mayroon silang iba't ibang paraan para malampasan ang mga ito. Pero ang mga Cubanong ito na naninirahan sa Cuba, mula man sa pribadong sektor o Estado, ay nagtatrabaho para sa sambayanang Cubano. Mayroon tayong implasyon, may kawalan ng balanse pagdating sa kapangyarihang bumili, at mga sahod dahil tayo ay dumadaan sa isang krisis. Inahatulan tayong dumanas ng krisis sa ekonomiya. Sinusubukan nilang sakalin at pigain ang ating ekonomiya. Sa pagsaka sa ekonomiya, nilalayo nilang magdulot ng kaguluhan sa lipunan. Aminado kang hindi lang sa blockade ito. Sinabi mo na rin sa partido mo na may mga panloob na salik na hindi direktang konektado rito. Anong mga halimbawa ang meron ka? Salamat. Pero ang totoo niyan, ikaw sa isang parang hindi ko inaasahan at totoo, talagang nagulat mo ako ng sobra na hindi ko na alam kung anong sasabihin ko ngayon. Kasi hindi ko talaga inakala na mangyayari ang ganito, lalo na sa mismong sandaling ito ng ating pag-uusap. Yung mga pagkakamaling kinilala at nalampasan natin sa ibang mga pagkakataon ng ating buhay at nagawa nating makamit ang mga tagumpay sa lipunan na wala sa Estados Unidos. Ang mataas na antas ng partisipasyon, ang kalidad ng mga serbisyong pangkalusugan, ang antas ng edukasyon at mas mataas na edukasyon na meron tayo, pati na rin ang antas ng pagkakapantay-pantay na naabot natin. Ang nangyayari ay kriminal ang pulisyang ito ng ZOA. Pinag-uusapan natin dito ang isang pulisyang hinusida.
Tinutukoy natin ang estratehikong prinsipyo na ipinakilala noong 1960 sa isang opisyal na memorandum. Memorandum na kilala bilang Memorandum ni Lester Mallory. Pero hindi mo ba iniisip na, Baka yun ang formula para sa Cuba? hindi mo ba naisip na ang mga pulisya ninyo sa loob ng dekada ang nagdala sa Cuba sa ganitong lagay? Hindi tumanggap ng eksportasyon, kaya lumala ang sahod at kakulangan nagdulot ng pag-aalsa. Kaya hindi mo inaako ang responsibilidad sa mga pulisiyang umiiral sa bansang ito sa loob ng mga dekada at siyang nadulot ng kahinaan nito. Kaya kapag may ganitong uri ng pagharang, ipinapataw ang mga sanksyong ito. May sistema ka na talagang hindi pumayag na mabuksan ang merkado mo. Hindi ko iniisip na mahina ang ating mga pulisya. Hindi naging mahina ang ating mga pulisya. Hindi naging mahina ang ating mga pulisya. Matagumpay ang mga pulisya natin dahil nakaligtas tayo sa blockade. Patunay na epektibo ang mga ito. Bakit sinasabi na dapat nating hangarin ang merkado? Sino ang nagsasabing ito ang magtitiyak ng pagkakapantay-pantay at katarungang panlipunan? Mayroon tayong merkado at kailangan din natin sundin ang mga patakaran ng merkado dahil hindi natin hinahayaan na ang merkado ang magkontrol ng sitwasyon. Tulong natin ay para sa mga pinakanangangailangan, hindi ba? Lalo na sa mga may matitinding pagsubok at mga retirado. Hindi rin natin laging naabot ang lahat ng nilayon natin sa ganitong patakarang panlipunan. Dahil sa blockade, naapektuhan din ang ating mga patakarang panlipunan. Para sa katarungang panlipunan at mga programang panlipunan, kailangan ng ekonomiyang susuporta rito. Halimbawa, sa Cuba, lahat ng bata ay pumapasok sa paaralan anuman ang kanilang pinagmulan, paniniwala o kulay ng balat. Sila ay may akses sa matibay at libreng edukasyong kinikilala sa buong mundo. Samantalang ang mga taga-isla na sina Leos New ay wala talagang katulad na bagay. Sa Cuba, bawat isa sa mga mamamayan ay may garantisadong karapatan na makapasok sa universidad para kumuha ng degree, mag-aral ng masteral at kahit tapusin pa ang doctorate. Walang kailangang bayaran kahit ano para sa edukasyong ito, kahit ano pa man ang iyong pinagmulan sa lipunan o ang kalagayang pinansyal at kakayahang pang-ekonomiya ng iyong pamilya. Sa Cuba, pwede kang mag-enjoy sa kultura at sports. Ang mga tagumpay at kahangahangang resulta bang ito ay bunga ng isang bigong patakarang panlipunan? O baka naman ang patakarang panlipunan na ito na hindi nakabatay sa lohika ng merkado, kundi sa pagkakaisa, katarumang panlipunan, pagkakapantay-pantay at inklusyon ang siyang nakakainis dahil ipinapakita nitong posible ang ibang mundo. At ito ang modelong ipinaglalaban ng maraming tao sa buong mundo na itinuturing ang Cuba bilang pag-asa at warang dapat tularan. Ako, Ginoong Pangulo, gusto ko po sanang magtanong tungkol sa ilang ulat na ginawa ng Amnesty International at Human Rights Watch. Sinabi nila ng mga tumututol sa Cuba ay hinaharap ng pandidigalig, kriminalisasyon, karahasan, house arrest at torture. Itinampok ni Marco Rubio ang puntong ito at sinabing sinasawatan ninyo ang sinumang maglakas loob na magreklamo. Nais ko pong itanong tungkol sa daan-daang bilanggong politikal at aktivistang mamamahayag na nakakulong pa rin dahil sa mga protestang naganap ilang taon nang nakalipas. May mga nakulong dahil lang sa paglalagay ng banner. Gusto ko sanang itanong ang tungkol sa ilang partikular na kaso at mga issue sa karapatang pantao sa bansang ito. Halimbawa, gusto kong itanong tungkol kay Leonardo Richard Gonzalez Alfonso. Siya ay nakakulong. Nagsisisilbi siya ng 7 taong sentensya dahil sa pagbitin ng karatula sa lungsod. Bakit siya nakakulong? Karaniwan, kahanga-hanga talaga ang mga sanggunian mo. Kung ano man ang sinabi ni na Marco Rubio, Trump at Amnesty International, magalang kong hinihiling na maghanap ka rin ng ibang sanggunian. Nasa Cuba ka at pwede kang makakuha ng ibang pananaw. Iyan ay isang bagay na masyadong minanipula. At mayroong buong konstruksyon ng naratibo at media o ginawang laban sa sarili nating revolusyon upang subukang gawing hindi lehitimo at siraan ang revolusyon sa buong mundo. Sa Cuba, talagang walang umiiral na mga bilanggong politikal. Sa Cuba, ang mga mamamayan na kasalukuyang nagsisilbi ng sentensya ng pagkakakulong ay hindi nagsisilbi ng mga parusang iyon, hindi lamang dahil sila ay pabor o laban sa revolusyon, kundi dahil sa katotohanan sila ay aktual na nakagawa ng iba't ibang krimen at paglabag
na malinaw na nakasaad sa aming Kodigo Penal, pati na rin sa aming Kodigo Sibil. Tungkol sa mga protesta, mayroong ilang tao na pinundohan at sinuportahan ng Estados Unidos. At dito pumapasok ang kagustuhan nila magpahayag laban sa revolusyon, di ba? Hindi lang sila tumutol sa revolusyon na ginagawa rin ng marami araw-araw. Maging sa social media o sa araw-araw nating buhay, may mga taong tutol sa revolusyon at may mga taong pabor sa revolusyon na hindi rin kontento at hindi rin masaya at hindi naman sila nakakulong. May mga tao na ginagamit lang ito bilang dahilan kaya nauwi sila sa vandalismo. Ang mga gumagawa ng vandalismo laban sa seguridad ng bansa at gumugulo sa kaayusan ay sinasampahan ng kaso at nililitis ayon sa tamang proseso ng batas gaya sa ibang bansa kabilang ang Estados Unidos. Bakit? Dahil doon ay may panunupil at kalupitan ng pulis at hindi tamang pagtrato sa mga taong itim. Bahagi iyon ng lipunan ng Amerikano, hindi ng lipunan ng Kubano. Halimbawa, ang ika-11 ng Hulyo na siya mismong araw ng mga kaganapan na madalas na minamanipula. Ang protesta noong Hulyo 11 ay bahagi ng mahirap na sitwasyon. Nagsimula kaming makaranas ng ilang mga limitasyon dahil sa paghihigpit ng blockade, kasama ang mga presyon at mga hakbang na ipinatupad ni Trump na pinanatili ni Biden at ang pandemya. Napakahabang pagkawala ng kuryente, kakulangan ng mga gamot. Nang masira ang planta namin ng oksiheno, pinigilan ng gobyerno ng US ang ibang kumpanya na magbenta sa amin ng oksiheno. Kinailangan namin gumawa ng paraan para walang mamatay. Walang posibilidad na makakuha kami ng bakuna, kaya gumawa kami ng sarili. Sa ganitong konteksto, nagkaroon kami ng ang protesta noong ika-11 ng Hulyo. Protesta kung saan libu-libong tao ang nandoon. Hindi mga 35,000 katao ang nakakulong. Sa huli, 700 katao ang isinailalim sa prosesong panghukuman at marami sa kanila ay hindi na umabot sa paglilitis dahil ang ilan ay masyadong bata at nakatanggap ng ibang pagtrato. Nakikipagtrabaho ng direkta sa mga pamilyang kasangkot at institusyong pang-edukasyon. At lahat ng mga individual na gumawa ng mga gawaing vandalismo, pagnanakaw, paglabag at pampublikong kaguluhan laban sa ating mga puwersa ng seguridad ay maayos na kinasuhan. Gaya ng mangyayari sa alinmang bahagi ng mundo. Marami sa kanila, sa iba't ibang mga indulto na ipinagkaloob natin kamakailan, hindi lang partikular para sa mga taong ito, kundi mga indultong pangkalahatan na ibinigay sa ilang mga bilanggo. Marami sa kanilang napalaya ng mas maaga bago nila tuluyang matapos ang kanilang mga sentensya. Sa ngayon, hindi ko nararamdamang nasa posisyon ako para talakayin ang mga partikular na kaso. Sa Cuba, masasabi kong walang nakakulong dahil ang kanilang mga ideya ay salungat sa revolusyon. Dahil lubos namin naunawaan na hindi lahat ng tao ay pabor sa revolusyon. Hindi namin pinapayagan ng sinuman, base o grupong laban sa revolusyon na maghasik ng paninira at kaguluhan dahil may mahigpit at matibay na seguridad na hindi namin papayagang masira. Sa malaking bahagi ng mga partikular na kasong ito, ang mga taong gumagawa ng paninira ng sinadya ay napatutunayang binayaran at pinundohan ng mga operatiba ng pamahalaang federal ng Estados Unidos ng Amerika. Alam kong gusto mo, pero pinapamadali ako. Kung naniniwala silang may torture, ipakita nila kung sino ang tinorture. Hinahamon ko silang maglabas ng ebidensya ng mamamayang tinorture. O kaya'y nahatulan lang dahil nagprotesta, hindi dahil sa gawaing paninira. Maraming hula tungkol kay Zeste Mosewa at sa mga kaalyada niya. Tanungin kung ilan ang naging biktima ng hindi makatarungan sa Estados Unidos. At ang Amnesty ay gumagawa ng maraming ulat tungkol sa Amerika at sagad. Bigyan mo ako ng halimbawa, isang kamakailang halimbawa. Nasaan ang mga legal na ebidensya ng mga pagbitay na isinagawa ng Estados Unidos sa karagatang Caribbean? Sinasabing dahil daw mga drug trafficker sila. Nasaan ang ebidensya sa mga namatay? Ibig sabihin ba ay drug trafficker sila? Maraming ulat ang ginagawa ng Amnesty na sinusubukan kong talakayin. Kinokondena ito ng buong mundo at humihingi ng sagot ang buong mundo tungkol dito. Sino ang mananagot para sa lahat ng mga Palestinong napatay sa Gaza Strip o sa mga batang napatay ng bombahin ng isang paaralang Iranian? Marami rin kaming tanong para sa gobyerno ng Zemua.
Ang gobyernong ito na gumagawa ng ganitong kwento na parang kami ay mga diktador at mapaniil, hindi kami ganoong klase ng tao. Masasabi ko yan sa'yo ng buong katapatan. Nag-uusap na tayo ng halos 1 oras. Gusto ko lang itanong, saan mo tingin mauuwi ang sitwasyong ito para sa iyo at sa bansa mo? Paano mo sa tingin matatapos ito? Itinatag namin ang buong proseso, di ba, at kumpleto para sa pagpapabuti at pagpapaunlad ng ating lipunan. Kahit may iba't ibang elemento at salik na natalakay sa mga naunang tanong kung paano tayo naghahanda ipagtanggol ang sarili, na hindi naman sa kahit anong paraan isang agresibong konsepto kundi purong depensibo lang, at partikular para maiwasan ang direktang sagupaan. May matibay tayong estratehiyang pang-ekonomiya para ipagpatuloy ang sosyalistang pagtatayo kahit mahirap ang sitwasyon. Ito ang pinakamahabang blockade sa makabagong kasaysayan, ipinataw ng pinakamakapangyarihang imperialistang kapangyarihan sa kasaysayan. At ngayon sa karagdagang blockade sa supply ng fuel, mayroon tayong malinaw na pananaw sa politika. Para mapalakas ang partisipasyon ng mamamayan sa mahahalagang proseso ng pagdedesisyon at mapalawak ang kanilang kaalaman sa paggawa ng desisyon. Kasama rin ang kontrol ng mamamayan at papapalakas ng mga ito para luminaw ang lahat. Masigasig kami nagtatrabaho sa antas ng komunidad at sa pagpapalawak ng partisipasyon ng mga tao sa loob ng komunidad. Binibigyan namin ng malaking papel ang mga kabataan sa aming lipunan. Mahalagang tandaan ang prosesong ito ay paulit-ulit, maraming beses nangyayari at walang tiyak na katapusan para sa lahat ng kasangkot. Inalis ang regulasyon sa hard currency dahil nagkakaiba-iba ang mga tao hindi sa ambag o trabaho, kundi sa kakayahan nilang magkaroon ng dayuhang pera. Kaya may isang elemento ng malayang pamilihan na nagpasok ng hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Dahil dito, sinikap naming sagutin ito gamit ang malawakang patakarang panlipunan na nakatuon sa muling pamamahagi ng yaman para sa mga higit na nangangailangan at mahihina ang kalagayan. Alam naming kailangan naming tiyakin ang pagkakaisa ng mga mamamayan. Palagi kong sinasabi na ang pagkakaisa ay lumalakas sa mas malawak na partisipasyon, pagtataguyod ng talakayan at paglikha ng espasyo para sa pakikilahok. Hamon din na mapanatili ang ideolohikal na pagpapatuloy ng revolusyon. At dahil diyan, tumataya talaga kami sa pangungunang papel at partisipasyon ng mga kabataan at ng kabataang henerasyon. Sa pag-usad ng proseso ng ating revolusyon, may malaking hamon din tayong harapin ang kriminal, malupit at napakahigpit na blokeyo laban sa ating revolusyong bayan. At alam natin na kailangan nating gawin ito sa sarili nating kakayahan. Kailangan nating mapagtagumpayan ang mga hamon at limitasyong dulot ng blokeyo gamit ang sarili nating pagsisikap, sariling kakayahan at sariling pagkamalikhain. Napakamalikhain ng mga Cuban. Isa sa mahalagang ipinaglalaban namin ay agam at technological na inobasyon. Dahil sa malaking kakayahan natin sa inobasyon, mahalaga tayo sa pag-unlad ng agham sa ating bansa. Bukod pa rito, kailangan din nating harapin palagi ang isang napakalaki at agresibong kampanya sa media na sinusubukang lasunin ang opinyon ng publiko. Lahat ng bagay tungkol sa Cuba at lahat na may kinalaman sa Rebolusyong Kubano. Oo, kulang tayo sa pagkain, transportasyon, gamot at enerhiya. Mayroon tayong mga kakulangan na ito. Pero walang brownout o pagkawala ng kuryente na kayang pumatay sa pag-asa dito sa Cuba. Walang kakulangan na makakasira sa determinasyon ng mga Cuban. Ang determinasyon ng mga tao sa Cuba sa gitna ng napakaraming mahihirap na sitwasyon nagagawa ng mga Cuban na mag-organisa sa aspeto ng lipunan at sa kanilang mga komunidad gamit ang pagkakaisa at pagtutulungan. Sa pagitan ng lahat ng ating mga kababayang Cuban at manatiling nagkakaisa. At sa ganitong mga kalagayan, araw-araw kahit walang anumang uri ng transportasyon. Ang mga doktor at nurse natin ay naglalakad ng malayo papunta sa trabaho para magligtas ng buhay. Wala. Dahil sa kakulangan ng kuryente at kakapusan ng gasolina, ito ay malaking bahagi ng ating mga organisasyon at produktibong negosyo. Kapag sinabi kong mga negosyo,
Ibig kong sabihin ay parehong mga kumpanya niyang pag-aari ng Estado at mga pribadong kumpanya na ginagawa ang lahat para masiguro ang produksyon ng mahahalagang serbisyo at produkto para sa mga kababayan natin. At para palakasin din ang ating pag-export upang mapabuti natin ang ating kakayahan sa pagbili, antas ng sahod at katatagan ng presyo. Ganito mismo kaming mga tao. Mga taong nagpasya na hindi kailanman susuko o magpapatalo, na labis na nagdusa at tumanggap ng parusang kolektibo kahit walang sapat na dahilan. Kaya sa lahat ng aspetong ito na hindi naman nabuo agad-agad, hindi ito nagmula sa isang sentralisadong pamunuan, kundi bilang isang mahalagang bahagi ng malawak at magkakaibang talakayang bayan na aktibo naming pinanatili sa nakaraang 10 taon. Patuloy naming nire-review at ina-update ang aming mga pulisya, konsepto at mga panukala. Isinama ang lahat ng mahahalagang ambag na dinala ng mga diskusyong ito at ng tinawag kong malikhaing paglaban. Ang prosesong ito ay hindi lang simpleng paglaban, kundi isang pagkilos ng paglaban, paglago ng may lakas, at pagdaig sa bawat pagsubok na aming nakasalubong sa aming landas. Sigurado ako na ang kinabukasan ng bansa, kahit mahirap at mahaba ang landas, ay magiging masagana at puno ng tagumpay.